Dear Miss Waray, itago niyo na lang po ako sa pangalang Eloisa, taga Bacolod. Marami-rami na rin akong kwentong napakinggan, DJ sa radyo. Nang malaman ko ang programa mo ay sa iyong YouTube channel ay nagkaroon ako ng interes na magbahagi ng aking kwento. Sa kasalukuyan po ay bumabalik pa rin sa aking isip ang araw na hindi ko malilimutan. Buwan ng Mayo, 24, 1976 na taon. Gabi noon at masarap na ang tulog ng mga tao sa aming lugar. Ang pagmamasdan mo sa aming lugar ay sadyang napakadilim at ng paligid sa tuwing sasapit ang gabi. Puno ng kakahuyan ang bawat daraanan. Isang gabi, kasarapan ng aming tulog, nang biglang, "Nak, iib nga kayo ng mainom na tubig sa kapitbahay." Wika ng aking ina na pupungas-pungas na makahalata mo talagang galing sa pagkakatulog. Ngayon naman, sobrang gabi na para lumabas pa kami. Nakakatakot sa labas. Ay, sige na mga anak, wala tayong iinumin kinabukasan. Ang pakiusap ng aking inay at wala rin kaming nagawa, Miss Waray, kundi sundin ang utos niya. At pagkatapos nga na Miss Waray ay kinuha namin ang 3 galon upang malagyan namin ng tubig. Mauna ka na, ikaw ang mas matanda eh. Sabi ko pa sa ate ko na takot din ng mga oras na yun dahil sobrang dilim sa aming mga nilalakaran. Sadyang napakalakas ng hangin sa labas at sobrang dilim. Hindi mo na naising na lumabas ng mga oras na yun, Miss Waray. Pero wala kaming magawa. Kailangan namin sundin si inay. Nakakatakot naman te. Bakit kailangan pa tayo paigibin ni nanay? 10 oras na. Sabi ko sa ate ko. Hayaan mo na, okay lang yan. Siguro nga Miss Waray, hindi ako kasing tapang ng ate kong si Leticia at ate Betchay. Puro ka naman reklamo eh. Sambit ng ate na mukhang naiinis na ng mga panahon na yun. Bago pa man kami makarating sa aming bahay, may napansin si ate Leticia na isang puting, kung anong puting nang nakalutang malapit sa puno ng kakawating. Nabigla kaming 3 ng mga oras na iyon. Isang babae na nakasuot ng puting-puting damit at mahaba ang kanyang buhok. Nagtaasan ng mga balahibo ko. Sabay-sabay kaming nagkatitigan ng mga oras na iyon. At alam namin ang kasunod na gagawin. At isa-isa na nga kaming nagtakbuhan at nagpaunahan pa uwi ng bahay. Anong nangyari? Tanong agad ng nanay. Nay, may nakita kaming white lady doon sa may puno ng kakawate. Ang haba pa ng buhok niya. Nanginginig na bigkas ko. Alam niyo ba, kagabi may nagwawalis gabing-gabi. Sinilip ko sa butas ng bahay natin. Wika ng lola ko. Sa wali kasi ang dingding namin, kaya madali mo makikita kung may kalaskos kang maririnig na magmumula sa labas. Talaga bala? Oo apo, isang matanda yung nasilip ko, wika pa ng lola ko. Medyo weirdo talaga ang kwento ng lola namin, Miss Waray. At talagang kinilibutan kami talaga nung time na yun. Eloisa, bilisan mo, halika rito. Bakit eh? Tignan mo ang lola, matigas na at ang daming kutong lumalabas sa kanyang tainga patungo sa ilong. Wala na pala ang lola at namatay na pala siya, Miss Waray. Sabi ng ibang matatanda, barang daw ang tawag doon, Miss Waray. Masyado pa akong bata noon, Miss Waray, kaya hindi ko pa naiintindihan ang mga bagay-bagay. Natatandaan ko nga nun na hindi ata ako umiyak nung namatay ang lola ko. Kasi nga, bata pa ako nun. Yung matanda kayang nagwawalis at babaeng nakita namin sa kakawati ay may koneksyon sa paggawa na ng lola ko. Basta ang natatandaan ko lang sa aking lola ay isa siyang guro at may hilig uminom ng alak at mahal na mahal namin siyang magkakapatid. Meron na rin
3 dekada simula na nawala siya, Miss Waray. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mga bagay na nangyari noon. At sinasabi nila na ito nga ay isang barang na hindi ko naman pinaniniwalaan. Hanggang dito na lang, Miss Waray. At sana ay nag-enjoy kayo sa aking kwento. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Miss Eloisa, sa aking YouTube channel. May mga bagay talaga sa buhay ng bawat tao na mananatiling mahiwaga hanggang sa huling hininga. Hindi man natin masagot ang hiwaga na naranasan mo ng kabataan mo. Alalahanin mo na lang ang masasayang araw na naibigay sa inyo ng inyong Lola Marta. At sa muli ako magpapasalamat, ang inyong lingkod na si Miss Waray. Maraming salamat sa pakikinig.